Lucas POV. Tahimik na nagdadrive si Lucas pabalik sa lugar ni Althea. Tahimik lang din naman ang dalaga, kaya hindi na rin siya umik. The atmosphere between them became awkward. Kaya naman, hindi siya nakahinga ng maayos nung mga sandaling iyon. Buti na lang, mabilis silang nakabalik sa bahay ng babae. He parked the car carefully on the side of the street. Hinintay niyang unang bumaba si Althea. Ngunit hindi ito gumalaw sa kinauupuan nito. Hindi nito tinanggal ang gamit nitong seatbelt. So Lucas did the same thing. Pasimple siyang huminga ng malalim para lang hindi mapansin ng babae na kabadong-kabado siya. Upang mawaksi na rin ang pressure na kanyang nararamdaman. Yung kanina, ayaw niyang mautal, pero yun na mismo ang nangyari. Pasensya na kung medyo naging hysterical ako. Sinserong paghingi niya ng paumanhin. Naalala kasi niya na ilang beses pala siyang nakapagtaas ng boses sa harap nito habang naroon sila sa gilid ng dagat. Hindi niya sinasadya iyon, kaya guilty siya. Worried din siya na baka ma-turn off sa kanya ang dalaga. Wala yun. Nagulat lang ako sa mga sinabi mo. Sagot ni Althea sa mahina at tila bakabado ring boses. Lucas doesn't want it to be like that awkward ambience. Naisip niya, nagbabago talaga siguro kapag may kakaiba nang nangyayari. At ang kakaibang yun ay nangyayari na sa kanya. Ngunit bakit? He never felt that kind of awkward feeling before. The way he fell in love with his ex-girlfriend, Sandy, was far different from the way he's falling for Althea. Pakiramdam niya, mas matindi yung nararamdaman niya para sa huli. Dahan-dahan siyang tumingin sa dalaga at muli na naman siyang humanga sa taglay nitong ganda. Nakalugay ang buhok nito. Wala itong makeup, wala itong lipstick, t-shirt at shorts lang ang suot nito. Subalit para sa kanya, iyon na siguro ang pinakamagandang itsura ni Althea. Simple at natural. Hindi na dito kailangan magsuot ng korona at mahabang gown. Dahil ang kumikislap na mga mata nito ay sapat upang ito ay tawaging prinsesa. Sa totoo lang, ang corny nang naisip ni Lucas. Hindi siya yung tipong don romantiko. Ngunit kung para kay Althea, handa yata siyang magpakabaduy. Bumilis ang kabog sa puso niya nang salubungin ng dalaga ang kanyang tingin. It's too late to take his glance away. Nagkatitigan sila. At ng mga sandaling iyon, wala nang ibang pumasok sa isip niya kundi ang halikan ang labi nito. He started moving frontward. To his surprise, hindi gumalaw si Althea. Nakapaskil ang mga titig nito sa kanya na para bang hinihintay siya nito na para bang wini-welcome siya nito. Nadagdagan ng kanyang lakas ng loob. Maiksi na lang ang distansya sa pagitan nila. Konting galaw na lang at magtatagpo na ang kanilang mga labi. Isa pang tulak at matitikman na niya ang mga labing yon. Subalit nabitin. May problema ba? Mahalong manay na tanong ng babae sa kanya. Acting very much innocent. Napabuga ng malalim na hininga si Lucas bago siya bumalik sa maayos na pagkakaupo at dismayadong in-unfastened ang kanyang seatbelt. Palagay ko, dapat nang papalitan ni Jacob ang mga seatbelt ng sasakyan niya. Mabilis siyang lumabas at bumulong ng kainis. Saka siya pumunta sa kabila upang pagbuksan ng pinto ang dalaga. Baka pwede kong makita si Darius kahit sandali? Tanong ni Lucas habang sinusundan si Althea sa paglakad, palapit sa hagdan ng apartment nito. Ngunit ang gusto talaga niyang itanong ay baka pwedeng dito na ako matulog. Kaso naalala niyang naroon pala si Sammy kaya walang espasyo para sa kanya. Sige, sagot ng dalaga. Magkasunod silang umakyat. Kahit papaano nakaramdam siya ng maluwag dahil kahit wala nang mahabang usapan, tiwala siyang okay na silang dalawa ni Althea. Okay na sila as in, hindi na mabubuwag ang kanilang engagement. Mukhang tulog na yung kasambahay mo. Natutup niya ang kanyang bibig nung sandaling mabuksan ni Althea ang pinto at makita nila sina Sammy at Jacob na magkatabing natutulog sa sofa bed. Sila ba? Nagtataka at naguguluhang tanong ni Althea. She used a whispering tone, afraid to wake those two up. Nagkibit balikat si Lucas dahil wala siyang alam. Malay ba niya? Hindi naman siya mahilig manghimasok sa buhay ng may buhay, lalo na sa love life ng kanya mga kaibigan. Nakakadismaya.
Isang babaeng walang tamang etiketa at isang lalaking mababa ang standards. Napapailing na lamang siya habang pinagmamasdan ng sitwasyon ng dalawang taong iyon. Bakit? Nagsiselos ka ba? Ano? Bigla siyang napatingin kay Althea na nung mga sandaling yun ay naglalakad na papunta sa kwarto nito. He followed her immediately. Ba't ako magsiselos? Tanong niya. Lumapit sa paanan ng crib ang dalaga at inayos ang pagkakahiga ni Baby Darius na nooy mahimbing nang natutulog. Diba at ex mo si Sammy? Mukhang may relasyon sila ng best friend mo. Napangisi si Lucas. Nagsimula siyang humakbang palapit sa crib at pinagmasdan ang mukha ng bata na tila ba baby boy version ni Althea. Subalit napapansin niya na habang tumatagal, nagiging parang pamilyar ang mukha ni Darius. Ang hugis ng mukha nito. Para bang nakita na niya ito sa ibang lugar at sa ibang pagkakataon. Sinumpong na naman siya ng kapraningan. Namiss lang siguro niya ito. Satisfied na siyang makasama kahit sandali si Althea at masilip ang baby kaya nagpaalam na siya. Dahil naroon si Jacob sa bahay ni Althea, sa opisina na lang ng kanilang auto shop niya na isipang matulog. Inihatid siya ni Althea sa ibaba ng hagdan. Sige na, umakyat ka na. Sabi niya nang harapin niya ito. Nasa unang baitang ito ng hagdan at siya ay nasa pinakababa na. Kaya naman halos magkapantay na lang ang kanilang mga ulo. Hindi ka ba talaga natatakot sa daddy ko? Hindi niya inaasahang tanong ng dalaga. Nooy nabawasan na ang tensyon o presyon sa pagitan nila. Sa iilang tao lang ako natatakot at sila yung mga pinagkakautangan ko. Wala naman akong atraso sa tatay mo, kaya bakit ako matatakot sa kanya? Maaari nag-aalala siya sa kung anong pwedeng gawin ni Mr. Ramirez. Ngunit sa kanilang dalawa ng matanda, mas malinis ang kanyang hangarin. Kaya tiwala siyang magiging maayos din ang lahat. Tumangutango si Althea. Senyales na gets nito ang punto niya. Maya-maya pa ay hinawakan siya nito sa mga balikat at sa hindi niya inaasahang sandali, mabilis siya nitong ninakawan ng halik. Sa labi. Oo, sa labi nga. It was just a less than 1 second kiss, but it made him completely stunned. Pakiramdam niya na takasan siya ng ulirat. Exaggerated nga kung iisipin, pero yun ang katotohanan. Hindi iyon ang unang beses na nagkiss sila, but it was actually the very first time that it was Althea who did the move. Then she smiled. Sige, akyat na ako. Good night. Nagmamadaling paalam nito. But before she could turn her back, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lucas na hilahin ito at bigyan ng mas makatotohanang halik na agad namang tinugon ng dalaga. Dito ka na matulog. Bulong ito. Na-excite siya. I want you, Althea. Itinuloy nila ang ginagawa sa loob ng kwarto. Mas malalim ang pinagsaluhan nilang halik noong mga sandaling yon kesa sa nauna. Mas nag-aapoy. Mas nakakapang-init. Alam niyang gusto nito ang namamagitan sa kanila at hindi ito basta sumasabay lang sa daloy. Para lang siyang nananaginip o nag-iilusyon. Subalit, sigurado siyang nasa realidad siya. Totoo yun. Kayakap niya ang dalaga, kahalikan niya ito. Tama na ang pagpipigil. Ano pa't magiging mag-asawa rin lang naman sila sooner or later. Kabado silang pareho. Ramdam niya ang kabog ng sarili niyang puso at ang pagtibok ng puso ni Althea. Normal lang yon dahil nga yun ang una nila. Hindi big deal sa kanya kung may mga lalaking nauna na sa dalaga o kung may mga nangyari man sa kanila ng ex-boyfriend ditong si Henry. Ang nakaraan ay nakaraan. Sa pag-ibig, mas may importansya naman ang pagtanggap at respeto. Anyway, mabilis ang mga sumunod na nangyari. Sabay nilang dinama ang init ng bawat isa. Nagising si Althea dahil sa iyak ng kanyang anak. Nahirapan siyang makatulog noong nagdaang gabi, kaya naman hirap na hirap din siyang nagbukas ng mga mata. Sinubukan niyang bumangon, ngunit hindi siya masyadong makagalaw dahil kalahati ng katawan ni Lucas ay nakadagan sa kanya. Iaangat na sana niya ang kamay nito, subalit lalo lang itong yumakap. Natigilan siya nung halikan nito ang kanyang leeg. And though they are fully clothed, natakot siya bigla. Muntik nang may mangyari sa kanila kagabi. Muntik na siyang pumayag. Muntik na siyang bumigay. Kung binigyan lang niya ito ng mas klarong signal, nangyari na siguro ang hindi pa dapat mangyari. Naroon na sila. Pareho na silang nadadala sa bawat isa
nang bigla silang matauhan. Lucas, hindi naman tayo nagmamadali, di ba? Iyon ang tanong niya habang nakaupo siya sa tabi nito. Magkaharap sila noon at magkadikit ang mga katawan. Sorry, Althea. Bulong sa kanya ni Lucas. Muli siya nitong hinalikan sa labi, saka nito hinagilap ang kanyang damit at maingat na ipinasuot sa kanya. Then he kissed her once again on the forehead bago sila magkatabing humiga. Alam niyang sa kanilang dalawa, mas nabitin ang binata. May ritual na ginagawa ang mga ito at minsan na niyang nahuli si Lucas na ginagawa iyon. She also knew that it would take time. Ngunit nagpapasalamat siya dahil mukhang okay lang naman sa binata. Sa katunayan, makalipas lamang ng ilang minuto nooy, humihilik na ito at himbing na sa pagtulog. At ang malalakas na hilik nga nito ang dahilan kung bakit nahirapan siyang makatulog. At kung kailan naman kailangan na niyang bumangon, saka pa siya muling lalambingin ng binata. Tingin niya ay nananaginip si Lucas base sa ikinikilos nito. No! Sigaw ng kanyang isip. Pero bakit isip lang niyang sumisigaw? Dapat bunganga din niya. Kailangan na niyang bumangon dahil for sure, anumang oras ay iiyak na si Baby Darius. That's why kahit medyo nadala na nga kanyang katawan sa gagawin ng kamay ni Lucas, ay itinulak niya ito ng malakas at nagmadali siyang bumangon. Bumagsak sa sahig ang kawawang binata. Napatakip siya ng bibig sa gulat. Hindi niya iyon sinasadya. Napalakas lang talaga ang tulak niya at malapit din kasi ito sa gilid ng kama. Nagrelax siya nang bigla itong tumayo. Anong nangyari? Pupungay-pungay ang mga matang, tanong ni Lucas. Malikot ka kasi, kaya nahulog ka. Painosente niyang sagot, saka siya nagpatay mali siyang tumayo at lumapit sa kanyang anak. Bago niya kinarga si Baby Darius, narinig niyang bumalik sa paghiga ang lalaki. Inaantok pa siguro. Aniya. Good morning, my baby. Masilig niyang bati sa anak niyang nooy mulat na. Good morning, baby. Lucas answered in a lazy tone. Nilingon niya ito. Saka siya ngumiti na makitang nakapikit ito sa ibabaw ng kama. Sana ganito na lang palagi. Tahimik niyang hiling. She's not that cheerful, even with her child. Ngunit nung umagang yun, hindi niya alam kung bakit ang hyper ng pakiramdam niya. Nakangiti siya habang pinapalitan ang mga damit ng anak. Nakangiti siya habang pinapainom ito ng gatas. Kahit na nung magising ang lahat ng tao sa bahay niya at nagsimulang mag-away sina Lucas at Sammy, nakangiti pa rin siya. Yun nga lang, masyadong mataas ang kanyang pride para ipakita iyon ng lubos. Sa mga ito, she had a good mood all throughout the day until she thought of buying a cold macchiato at her favorite shop. After her class, habang pumipila siya sa counter, tinext niya si Andres na sunduin siya nito doon. Nag-reply naman ito kaagad. The time her name was called, mabilis siyang bumalik sa counter upang kunin ang order niya. She was in a hurry because she can't wait to see Lucas and her son again. Hindi niya napansing may mga tao pala sa kanyang likuran, kaya pag-ikot niya, may nabunggo siyang sosyal na babae at tumapon ang laman ng kanyang kape sa damit nito. Napasigaw ang babae. What's your problem? Malakas nitong bulalas. Malamang ay nagulat ito sa lamig na tumagos sa puting blouse nito. Bulag ka ba? Tanong nito gamit ang boses na animoy isang nanggagalaiting leon. Kilala niya ang babae at ang mga kasama nito. They are her schoolmates. Unfortunately, mga kaibigan din ni Claire ang mga ito, kaya hindi na siya magtataka kung panggigigilan siya ng mga ito sa oras na siya ay makilala. I'm sorry. Pagpapakumbaba niya. Ramdam niya ang presensya ng mga matang nooy nanonood na sa nangyayaring komosyon. Bea! Siya yung stepsister ni Claire. Bulong ng isang babae. Kainis? Nagigigil na reaksyon ng babaeng kaharap niya. Marahil ay lalong uminit ang ulo nito dahil sa nalaman. This is my favorite white top. Binili ko pa to sa Hong Kong, tapos dudumihan lang ng isang katulad mo? Althea's left eyebrow twitch. Ano ba ang isang katulad niya sa inaakala nito? Masyado ba talagang mababa ang reputasyon niya sa kanyang school? Anyway, wala siyang pakialam. Wala rin siyang pakialam kung nanggaling pa sa Hong Kong ang damit na yon. Ngunit sigurado siyang 10 beses na mas mahal ang mga suot niya. Sorry, hindi ko alam kung magkano yung damit mo, pero hindi ko sinasadyang mabasakan ng kape.
Aniya bago siya nagtaas ng kilay. Next time kasi, huwag kayong paharang-harang sa daan. Mataray niyang saad. Ibinaba niya sa counter ang hawak niyang cup, tapos dumaan na siya sa pagitan ng mga babae, bumping her shoulder against the shoulder of the girl named Bea. Dire-diretso siyang lumabas ng coffee shop at aware siyang sinundan siya ng mga ito. Ayaw niya ng gulo. Masyadong maganda ang mood niya noong mga nagdaang oras, kaya ayaw sana niya iyong masira. Sa kasamaang palad, naghahanap yata ng away ang mga babaeng iyon. Althea Ramirez! Sigaw ng babaeng nagngangalang Bea. Umikot siya upang maharap ang mga ito. They are a group of 5 fashionistas. Mukha silang mga mayayaman. But she's sure they share makeups because they wore the same shades. Natigilan ang mga ito sa paglapit kay Althea nang may isang luxury sports car na huminto sa gilid ng kalsada. Kitang-kita niya kung paano nagningning ang mga mata ng mga ito habang pinagmamasdan ang kulay asul na kotseng iyon, while 2 of them started to take pictures of it using their phones. Babe! Iignorahin na dapat niya yung sasakyan, ngunit nang marinig niya ang sigaw na yon at maulinigan ang pamilyar na boses, napalingon siya. What? Automatikong kumunot ang noo niya na makita si Lucas. Sakay na. Nakangiting sabi nito habang binubuksan ang front seat. Noon lang niya na-realize na ang sasakyan na yon ay isa lang sa mga nakatagong yaman niya. Oh God, panahon na yata upang i-memorize niya lahat ng kulay, models at plate numbers ng kanyang mga sasakyan. When she looked at Lucas, tila ba natunaw siya sa napakaliwanag ng ngiti nito. He's blooming and he's so good looking. Bagay